So guys, og akong quiz kay sayon ramang kayo no. So kabalo na mo unsay dagan sa akong quiz, maminaw lang mo karon, sure ko maka-answer mo og nag-check na ko sa inyong paper, dagko kay mag-score no. So siguro next time ugma dili na no, dili na ko mag-bonus kay grabe kayo pa dagkog score nya basi madudahan ta na ba. Tapos unsa pa man? Um kana mga intro sa nga mga storya. Wala naman. Wala na. So, anytime nga na may question kay medyo technical na ba itong discussion karon, stop lang ko ha tapos ay magkaula pangutana pag raise lang mughan. So last time nagstorya ta sa National Building Code and also a part sa atong NSCP. Karon humano na to atong National Building Code guys no para maka-focus na kita sa atong NSCP. So asa man ta last time gani ato ako pangitao na humana man ta dere. Okay, so mo ni last. So dari na ta. So according sa pointer sa according sa section 704 location of property, si National Building Code guys no. Ana siya basahon ako una ha. No building shall be constructed unless it adjoins or has direct access to a public space, yard, or street on at least one of its sides. So, say, pasabotan na, sir. Simple lang kay pasabot, guys, no? Kung ano may existing nga balay, di pananglitan ninyo ang balay lugar karon. Kasi accept na pa niya masulod. Pananglitan ninyo ang balay kay nana diya, dili na siya pwede kuralan, no? Sa itong silingan. Common sense naman na. But, kanang, kung imo pong gi-declare nga diya ang imong front, kana dili na siya basta-basta nga pwede harangan sa sa naay magbago tukod kay dili magud tanan nato balay kay naay dala na daan. Ambot kung ma-imagine na ninyo, what if inyong balay kay nasa tunga-tunga or dili pa siya established nga subdivision or dili siya subdivision gyud na siya sa mga bukid-bukid. So once nga established na nimo nga mao na imong front, dili na siya pwede harangan sa imong silingan. At least example naka sa tunga, at least na ay isa sa imong silingan ang maghatag sa imo og passageway. So isa na sa kanang important kayo nga rights na to no. Dili lang sa National Building Code but also sa ato ang civil rights as tao, right of passage. Di ba? Naman ta ingana. But kanang right of passage na to guys no ko nato sa balay kung ano giingon sa code ana kanang walk like passage to walk. So kung gusto ka nga nakay parking space, dili na siya pwede kay di ba luxurious na kay na kailangan yun na nimo paliton nga lote para na kay parking. So mora na siya no dari sa section 704. So aside ana no gusto na ko i-highlight ana siya nga eaves over required windows shall not be less than 750 mm from the side and rear property lines. So unsay pasabot ana sir? Kabalo man sa eaves. Kana mitang murag tingkoy-tingkoy sa atong atop kanang eaves. Namo ko'y picture ana niya atong eaves man god ana siya dari eaves over required windows, so meaning ang atong windows ga-require siya og eaves. Kung nakay bintana diya sa second floor, first floor, kung nana sa outermost sa imong wall naman gyud siguro ika ng eaves diya no sa kuan pakita tama ba aman to ay dara ipakita na daan mo. So example ato bintana dari ana si National Building Code na siya limitation no nga 0.75 meters or 750 mm daw ang minimum nga distance from our eaves, outermost atong eaves sa atong property line. 'Di ba? Property line meaning mo gyud na ang boundary sa na-establish sa imong mga boundary sa imong yuta. Mo gyud na siya property line. So, kung dari nga figure siguro mo na siya property line. Nakay property line, napo kay property line dari. Kaya na siya no, wala problema ana. 758 mm. So timana na ninyo ha. Aside ana, nag-ingon si National Building Code nga dapat nadatay 2 meters nga setback. 2 meters setback from the outermost part sa atong wall paingon sa atong property line. So kung atong silingan kung mag-measure tagikan sa wall sa atong silingan dapat 4 meters ang atong distance no kay 2 plus 2. So accept na ko. So ang giingon sa National Building Code kay kani nga setback applicable daw siya sa mga habitable areas. 'Di ba? So important kay ng habitable areas no kay ang habitable meaning kanang sulod gid sa atong balay or atong balay itself. So if magbutang ka og kanang garage or sa ba waiting shed or imong kanang
kanang imong workshop nimo diya, example magbutang ka dari, pwede ra na siya guys, no? Dili necessary nga naa kay 2 meters distance. So dili pwede makakuan po nimo silingan na makareklamo kay wala mo ka nagkuan sa National Building Code ana. O kabalo mo say firewall. Kinsa kabalo dari sa firewall? Yes. Wow, abtik kay participation mo niya kung ganahan. Si Clyde. Yes sir, familiar sa firewall sir. Mura siya ganang other bitaw sir nga taas kayo. Like mulapas pa sa balay para protection sa kalayo. Yes, exactly. So Rosil, unsa man nag-raise hands man ka? Nakay gusto i-add? Kuan sa siya sir kanang thick wall siya nga fire resistant para if masunog is nang makuha na siya sa inyong hanga side ba di na siya makaangin. Yes, no? Sakto kayo guys. Perfect kayo. So, ang firewall, dagan siya purpose, no? But ang iya yung main purpose from the word itself kay firewall. So, mag-protect siya sa fire. Huwag mo na siya ka ng mga tag-as kay nato nga mga wall, no? So, ana si National Building Code nga kanang ani na lang question ko na naka-encounter ba mag firewall nga naay bangag, like gibuslutan siya gamay ana, like nakita mo gyud ana, di ba usual man ato nga firewall kay wall man gyud na siya nga naka-erect nga wala gyud siya nabuslutan or unsa ba, wala. But anay uban guys no nga ilang gabangagan. So mo nang gi-emphasize sa National Building Code nga dili na siya pwede naay buslot kay ga-violate siya sa tulo ka civil rights pod nato. Kanang one kay sa to kanang noise, kanang musulod ang kasaba sa silingan sa inyo ha, tapos kana pong privacy kanang makita na nila ang sulod ninyo. O kalimot ko sa isa but di na siya apil sa tong quiz, no? So muna nang gi-emphasize po sa atong National Building Code. So kung kamo po na may silingan pwede ra mo magsabot no nga isa ra inyong firewall kay di ba pwede lain mo kayo namugi uban nga na sila gap. Amo ko imagine ani niya nga ako try drawing example man niya kung balay na firewall dari nako butang og firewall dari napoy silingan pod nga magbutang pod siya kung naya balay dari magbutang pod siya firewall niya then murag na gap gamay. So no need, no, pwede ra gyud ninyo sabutan sa inyong silingan nga isa ra inyong firewall kay magyapon tungaan man gyapon na ninyo, di ba? So aside ana, no, nag-ingon pod si National Building Code nga di ba 2 meters man atong side ug atong rear. Ana siya nga sa atubangan lahi ang atubangan nga requirements nato. Timanin ninyo ni ha. Ana siya nga atong requirement kay 3 to 3.5 meter setback for ambot ko siyang gi-specify adto for reasons of air, public space, etc. Basta highlight na to 3 to 3.5 meters ha, basta sa atubangan. So any questions so far? Yes, Ranul. Sir, what if like saan pag-report saan yung buhatan mo sir? Say correct nga way if let's say ang imong silingan is nag-setback wala siya setback og 2 meters without and then ang iyang marag rain gikan sa iyang atop is padulong bitaw sa inyong property. Saan yung mga Ang pag-rectify? iyahang unsa to? Iyahang Ang yang rain water bitaw nga gikan sa iyang oo. roof kay mo diretso bitaw sa imong property. Yes, very good question, no. So mao gyud na siya ang natay murag kanang requirement, no, kani sa atong eaves. Kay ang purpose pod ana guys kay di ba 0.75 para kung may rainwater dili na siya mo lahos sa imong silingan dadto. But dari ra na siya sa imo ha. So kung nga na pwede gyud na nimo reklamo, no. Kinsa man na bayasa makagapuyo pwede na to na i-report. Di bitaw kanang violation gyud na siya sa ato ang National Building Code, no. Samot na og kanang establish bitaw gyud nga subdivision or unsa ba diya. So Ranul, pwede kay nato na makuha, no. Then question nimo unsaon pag-report, dili ko sure ha kay wala man gyud ko experience mag-report og kanang private matter kay ako ga-work man ko sa government tapos sa structural na ako nga kuan kay tigimo mo kog plano. So
I'm sorry no, but wala gi ko kabalo, siguro kailangan ka mag-report sa City Hall or sa mga national ay sa mga local authorities. So pasensya gid kay Ranol na wala ko kabalo sa specific gid kay nga buhaton nato. Yes, sir. Okay. So but thank you no. May kita siya nga question guys. So aside na unsa pa tong gusto i-emphasize kay kan naka-nice mong sa to National Building Code karon kay na siya illustrated version ba, mas ma-imagine nato dili ka tong puro wordings na siya ingani. So aside ana pud siya nga kanang natay minimum dapat nga 14 meters sa atong width. Sa tawag width sa atong balay. Dapat 2 meter setback sa from property line or nabakay garage diya katong gi-mention tas 5 meters. But so tingin ninyo gaka-follow gid ni guys. Gaka-follow gid ni siya, strict gid ni siya. Na 14 meters ana minimum. Di ba no? Dili kay kita gyud mo. O ingana gyud samot na sa atong paano mga squatter areas ingana. O dili naman pod sa squatter but kanang napoy mga row houses no. Kana bitong gamay ilang kuan dari but gay na ginabawi na siya sa length didto. So napo na yung mga ingana nga discarding nga giingon pod si code nga ingani flexible siya ba nga but i-allow na siya basta kay ingani lang condition. But the main highlight kay kani gyud 14 meters. Kato na yung mga following nga mga provisions kay kuha na to siya conditional. So understood na? Okay pa? Okay. So nag-ingon po siya no regarding sa tong slope. Ana siya nga 3% to maximum sa tong slope kay nanana siya kanang nanapod na siya nanapod siguro na siya kanang factor no sa atong structural o sa atong geotechnical. But I'm not really sure no kung sa yung basis dito kaya na mangod sa National Building Code nga it should not extend 3% slope ingana. Basta ingani nga sloping nga kanang smooth. Kaya naman tayo mga balay good nga kanang pareha sa Monterazas Prime, di ba nga na ilang footing dari ana lugar column. Basta ka na ingana nga balay bitaw. So mo lang to akong giingon nga isa niya ka giingon. So mura to siya dari no. So mura to siya dari nga part. So sa quiz kana ra gyud. Kana to timan-an. Aside ana naapod tay kanang ingani. What if ingani, di ba? Kay modern na atong balay. So ana siya nga basta gani kuan, parapet. Kabalo man siya parapet wall. It's kabalo parapet wall dari. So mo ni siya ang parapet wall na to. Mura na siya gamay nga extension guys. Ana si code nga i-limit niya nga 1 meter maximum. Kay kung mulahos na kag 1 meter, murag dili na siya ma-consider as parapet wall no. Mura na siguro siya ba? Room, attic or second floor ingana. So kani siya ang purpose sa parapet wall usually kay murag mini storage sa tong balay no. But aside ana kay siguro aesthetic purposes lang pud. So I don't know sa designer kung unsa iyang plano but nowadays common na gyud kay atong parapet wall. So aside ana kani nga slide mao ra man 2 meter setback, 14 meters sloping. So wala na, next slide ta. So next, allowable floor areas. So basahon na ko na. The allowable floor areas for one-story building and buildings over one story shall not exceed the limits prescribed by the Secretary. So libog kayo. Allowable floor areas for one story and over one story. Wala na nag-iingon niya nga all, di ba? Okay, one story, tas tanan pa man day beyond one story. So redundant kayo. But akong gusto i-highlight dari guys kay ano siya secretary. So powerful kaya atong secretary no nga siya ang magbuot sa atong allowable floor areas. Dili ang atong president but atong secretary. Kabalo magid si secretary nato. Kinsa kabalo? Sikat kay na siya nga personality guys no. Mga rich kayo. Atong secretary kay si Engineer Mark Villar. Anak ni Manny Villar, niya secretary sa DPWH. So mo pa na siya tong secretary. So sila siya ang gabot ana. Pero kana siya kung pagsulod niya sa office wala man pud na siya hanaw gyud na gyud na mga existing nga mga guidelines. Kun alang din revision, syempre mitingan man gyapon na. But the final call is sa ato yung secretary no. So for purpose of this section, each portion of a building separated. Mao naman na siya. So mo ni highlight dari nga slide guys ha si secretary ang magbuot sa atong allowable floor areas. But
lisod man gyud kayo, di ba, nga magbuot siya sa atong floor areas. So giingon pod sa code nga you can be creative sa sulod sa tong balay. Ikaw na bahala kung unsaon nimo as long as ma-meet nimo ang airspace requirement. So connected siya na rin, no? Section 807, airspace requirement in determining the size of rooms. So first ka atong school room, ana siya nga 3 cubic meter with 1 square meter of floor area per person. So ikaw na kay right per sa kung sa inyong room dapat na kay 1 by 1, di ba, kay 1 square meter, 1 times 1 is 1. Tapos kung ingana man na gani 1 square meter of floor, dapat para may mo siya 3 times 3, di ba, times 3 ang taas imong height, di ba, kay kuan man dapat length times width times height cubic meters. So dapat ingana, no, gaka-follow kaya na sa inyong personal experience or huot kay mo. So follow mo siguro ba? So next atong workshop, factories and office. So 12 cubic meters of airspace per person daw niya. Wala siya nag-specify pila ang sa iyahang kanang floor area. So siguro kung ikaw designer ka, di ba, makahuna-una ka office, dapat na desk. So natural mas dako gyud ni siya, no, compared sa school room. Na desk, na computer, ana bangko. Mas comfortable pod kay trabaho biya. So 12, saan kaya nato ng 12, no? Kung pananglitan kay 3 times 2 mo atong area, 3 times 2, 3, 2. Tapos ato ang height, pwede na to 3 times 2, 6. So ato ang height kay 2 meters, bawal. Di ba, kay nabray height 2 meters, di ba, atong standard gani sa atong portahan kay kanang 2.1 na. So dapat atong height gyud sa atong kuan kay 3. So diya ta mo kuha, diya na lang nita mo bawi, no, unsaon nato pagbawi ang atong area. Siguro kamo bala na. Kung 12 i-divide na ko og 3 para kuha na lang mabilin. Pwede siya 2 by 2. Di ba, ka-follow mo na guys nga design. 2 by 2 akong floor. So murag times 2 siya sa kuano, sa school nga room. Tapos ang iyang height kay 3 meters. So 2 times 2, 4 times 3, 12. So pasok siya sa atong standard. So nasabtan na ba ng mga ingana nako guys? Basin libog kayo ba? Okay ra ba? Yes, sir. Okay. Tignan lang ko ang na question. So next, no, sa abot tong habitable rooms, mas kuan siya, mas dako siya requirement, 14 cubic meters of airspace per person. So 14 kung ingana, pwede ba 3 times 2, 6. Dayon 14 divided by 6 para makakita tag approximate. So 2 point something, 2 point wala ko balo pila something mo. But I think pwede na siya, pasok na siya. Kung malahos man lang gani siya 2.1, kanang gagmay kay atop ng mga rooms, pwede na. So, kamo guys, no, kung calculate niyo yung room, kung makaabot ba kog 14 cubic meters of airspace. So, kung dili, pwede din makareklamo sa inyong mga magpapa, no, nga, imong ginalabag ang ako ang rights sa National Building Code sa kung kuan, Civil Code. Diba? Charm, diba? Mga baga kay mong mga bagag noong. So kani siya kuan ra ba kanang theoretical gyud siya ba? In reality dili gyud kay nato ka-follow gyud. But at least kamo as engineers kabalo mo sa standard, di ba? And mostly architects man gyud ang responsible ana, di ba? So kay just like what I said sa inyo guys, ang sa tong National Building Code, mostly ang architects gyud ang gagamit ana. Kita dadto ta sa National Structural Code kay ga-design man ta sa structure itself, di ba? So bonus na nga kabalo mo ani. Aside ana, no, section 808 window openings. So every room intended for any use not provided with artificial ventilation system as herein blah blah blah. Basta kaya pasabot niya ani kay atong balay dapat na gyud siya bintana. Na gyud tay right access sa air. Kung wala man lang gani, dapat natay aircon. So di ba, baga na siya kay naong ba. Pero gabi na sa kayo, no, at least na siguro naatay bintana. Wala man siguro balay nga walay bintana, no? Bro, pisuhan naman siguro na. So, ana si code. Di ba, gina-protect yapon ta ni code. Dapat na ginay bintana or aircon. So, dato na ta sa aircon, char. So, next, kani atong i-distinguish guys. Si different na to si easement o si setback, no?
medyo confusing na siya. So please listen carefully. So kato kung gi-emphasize ganiha, more on easement to siya. Kanang ang outermost part sa atong wall dapat 2 meters from our property line. Ingana ha. Ang setback dayon, hayaan siya ma-apply basta natay wall or firewall baka ha nga. Ang 2 meters dapat nato kay from the outermost part of our wall paingon sa outermost part of the wall nga naa sa property line. So you get the difference? Kay magtibaw man gud na ato ang example natay wall diya nga atong ikuan nga harang na to or unsa ba atong line purpose ana, what if gimo bagyong gisapawag tiles, di ba? Kulba kay imong kilid sa imong balay kay naa pag tiles, so lagi na siya certain thickness, di ba, nga mukawat pa na siya sa imong space. So if magreklamo imong kana silingan nga wala ra ka ni require sa 2 meters, pili gid kaniya mareklamuhan, no? Kay wala man kani follow kani siya easement sa property line nato ha. So balikon ako last tas mga tana ko if wala mo kasabot. Outermost part sa atong wall sa balay yun mismo o sa property line 2 meters dapat minimum distance, tawag na easement. Under ani ay na-memorize na kanang kuan basta easement siya ang tawag. Dayon ang setback na to is outermost part sa atong wall gyud sa atong balay paingon sa outermost wall nga gidikit na to sa atong property line kay 2 meters. So anyone nga wala kasabot ana, ayo ko lang. Libog or nakasabot ra or pila ka buk nakasabot adto. Sir, again daw, sir. Libog. Okay ra, okay. So difference si easement na to og setback. But the same thing is 2 meters ang ilahang distance. Okay, kana ka follow ta. 2 meters dapat ang ilahang murag setback kunuhay. But setback man ang tawag sa isa, no. So hunahunaan na lang nga setback silang duwa. However, the difference is basta gani mustorya ta nga from our outermost part sa balay nato, kung balay gyud nato mismo kaniadtong balay, butangan ako atop ha para maklaro ninyo mo ginitong balay. Ang measurement niya paingon sa property line gyud mismo 2 meters easement. But if paingon siya sa wall, kani nga wall ta sa outermost part sa itong balay, setback. Klaro? Sir. Setback, inner part na siya sa wall, sir, ba? Oh, kuan. Very good question na po, no? Salamat kay Ranul. Dapat outer gyud sa atong wall. Kung naa man lagi gatibaw, mo na gyud na siya ang pinakagawas. Dapat dili siya sa center, dili sa kuan, sa gawas gyud. So okay na ba to nga answer? Or mo bagay tayo mong question? Yes, sir. Outermost kay siya sa outer siya, dili siya sa inner. Yes. So, mora to siya dari, no? So, difference atong easement o setback. So, kung true or false ba kaya ta? Oh. Samtalan to, nga thought, then kung bali-balihon ako kung storya, akong kuhan, i-analyze lang, i-comprehend lang sa akong istorya, ma-answeran din ninyo, guys. So, next. Napo yung nga no? Naka-nice atong National Building Code kay Mark. Napo siya ka ng SketchUp file ba? Na isa ni niya kaway nga pag-explain sa ato So, what if high-rise na kaya atong building, no? Tapos, gidikit siya sa atong property line. Mo man yung property line, kaya dala naman tagiyana kay it's either government or private entity or corporation. So, kung kani nga structure, nakadikit yun na siya sa property line, dapat at a certain height, pila man ka floors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So approximately mga 8 floors siguro, no? But wala man ta kabalo sa height sa each floor. So dili ta maka-base gyud pila gyud ang specific amount of height. But ana siya nga once gani nga ingana magsugod na din ka og taper sa imuhang structure. Kay napunay kuano kanang
kuan sa atong code, sa atong National Building Code, ana siya nga dapat natay right to access ang atong dalan. Like makita nato atong dalan ba. Aside ana na po na siya factor sa atong structural integrity, no? Kay dili mo pwede nga atong building kay gamay sa ubos tas gapadako. So duha ka bukyan target sa atong structural o sa ato ang sa kuan pod mismo kanang murag balaod na to. So kung makbantayan ninyo o kaning nay red lugar nga naka-highlight dari o makita nimo dalan, ma-imagine nimo kung nakakadari makita ra gyapon na nimo ang dalan. But naay nag-question sa ako very good kitong question no nga. Sir, unsa lugar ng Lux, di ba? Agree mo ana, unsa lugar ng Lux? Di ba ang Lux kay mura na siya kanang ana ra siya. Di ba kailan mo sa Lux guys? Di ba taga USTP man gyud mo. Wala mo sa Lux Hotel, di ba? Oh. So kato siya, nanato siya setback daan sa iyang property line, no layo ra kay to siya sa kuan gyud. Sa iyang yung borderline sa iyang property line. So kato nag-follow pud na sila na ug aside ana no kanang murag ilaha mo pud ng whole kitkay. So amot gyud sa na nila. But mag-focus gyud ako unsay giingon sa code. So kung ako lang mag-answer adto, kabalo ko nga naka-setback na to siya, wala siya sa iyang property line gyud mismo. Og akong sa isang theory kay ilaha gyud ng yuta. So ma-access man pud na nila ang road no. Makita man pud nimo ang road didto. Ug kung napo ka top floor makita man nimo ang road didto gid sa main highway. So if ever nakahuna-huna mo ana no, mo na ko answer ana nga question. So napa bay lain question aside ana? Okay, so wala na no. I think wala na. So, di ba nag-inggo sa inyo nga na ko assignment ihatag. So, supposedly guys, nahinga na yung tanga exercise but dili kaniya ako ihatag, no? But just to give you a brief lang nga ba nga murag insight sa unsa atong future buhaton. Kani siya mura na gini siya kanang tabang sa inyo kay buhaton mong gud gyapon ninyo sa inyong PIT. So, kabantay mo sa atong plano, di ba naman ay kuan mga kuan dere kanang mga template nga kinsa logo nimo, kinsa mga naghimo, kinsa engineer, ana kanang mga kuan dari ba, mga drawing kabalo mo ana guys, di ba, sa atong template. So mo na siya actually yung di ba, kamo na mo yung company name, yung own brand name ninyo sa inyong group, wow, di ba, tapos napod may logo, tapos acting professional na kay mo no, kay nana mo yung PRC number, di ba, professional na gid mo, tapos TIN number of course kay sa ato ang tax, di ba, then PTR professional something. So napoy kailangan po na sa plano kani mga parents own name. So napoy ingana ang tatong buhaton but sa sunod na no dili sa kani. So ang kato kong pasabot nga buhaton nato kay dadto to sa NSCP, around to sa NSCP. So kani lang hatag sa insight. So mag-proceed na ta sa NSCP no. Moro to sa to National Building Code guys. So congrats. Pero part yapon to sa tong quiz. So dali na ta sa NSCP, di na ta magpahulay. Okay. Kuan man kanang gadali man ta, di ba? Char, wala bitaw gyud ta, dili bitaw gyud rush gyud guys. Kung namoy question, angutana lang ha, but mag-proceed na kog discuss sa NSCP. Okay. So, before I start no, may I ask somebody kung unsa atong gipang-discuss gani sa NSCP, unsa inyo ma-remember? Kanang gahilom-hilom no. Ako guys, matiman-an gyud ako ng kinsa ang sige participate no, o kinsa pod ang kanang dili katubag pagtawagon ako. Kay nga na mo ko sa una, char. Si Zoe. Ay, naba ni si Zoe? Kay bago rin ako na siya na-meet sa kuan, face to face last time. Si Zoe daw. Na si Zoe. Wala gapon no. Si Nadzer. Si Nadzer. Si Nadzer.
AFK gapon guys no, sad kayo. So si kuan na lang. Si Carlin. Kana mga magbarkada ba kung itawag. Di ba? Kung ma-remember ba, katong mga nag-abay. Wala. So si Rocon din sila nga magbarkada guys no. So, Sir, ano question, ana sir? day. So, unsay mo ma-remember nga atong gi-discuss sa NSCP? Katong bago lang nimo gi-discuss, sir. Yes, yes. Katong sa mga firewall, sir. Dili sa NSCP. Katong last time Ay, gi-discuss katong ato. gi-quiz nato, sir. Oh. Sir? Yes. So ako nag-stop sir kay wala ko bantay sa internet. Kuan, unsa ang atong gipang discuss sa NSCP last time? Ay. Kato sir. Kato sir nga natay standard nga measurement ang atong property sa ato ang setback also katong sa atong firewall sir nga how important is firewall sa atong property since gi-minimize ni siya og kanang kuan possible na pag run sa fire also it would protect your property para maapil siya sa sunog. Okay. So, sakto na nga gi-discuss to nato siya but dili to mao tong gi-discuss sa NSCP no. Wala gyud sila Sir, naminaw no. nakadumdum na ka, sir. Okay. Okay. Sa akong nadumduman last sa quiz nato, sir, is katong na-discuss bito ang katong mga type, sir, type 1, type 2, type 3, and type 4. National Building Code na siya. Yes, Senadzer. Excuse me, wala ko nito bag. Just being honest, wala ko ka-remember sa last na to discussion about sa NSCP. Sorry. Okay guys no. So atong klarohon no. So kato guys, atong i-differentiate naton sa atong mga gipangtun-an sa atong National Building Code o National Structural Code. Kato yung gipang mention, sakto man to nga gi-discuss nato no, but dili to sulod sa atong National Structural Code. Ang akong question is, unsa ang sulod or gi-discuss nato sa atong National Structural Code? Wala may ma-remember? Like, murag dagan kay to part sa atong quiz. Sige, kuan na lang. Si Jojin o si Aliana. Si Jojin una. Kung one, sir. So, 23.6 na load. Okay? O, kana, sir, kanang dead loads o live loads, wind loads, o earthquake load. Okay. Okay, thank you, no? How about si Aliana? Ay, si Aliana ba to? Okay. Good evening, sir. First, nagyapon ko Jordan, sir, about the minimum design load, sir, sa mga dead loads, live loads. Tapos kato na yung sa wind loads, tong leeward o katong windward, sir. Yes. Thank you kayo, guys, no? So, namin na-remember. So, last time, ang atong i-discuss, wait sa So, atong gi-discuss last time guys kay chapter 2 gyud siya, atong minimum design loads. So karon gusto ko nga mo balik sa tano kay mi-skip man ta diretso sa chapter 2. So, just like what I said sa inyo sa una guys, gusto ko ma-memorize ninyo. Kay sure ko after ninyo ma-memorize, malimtan man ninyo. So, ang inyong memorize ma-turn into familiarize, which is very useful gapon sa ato as civil engineers, no? So kani 7 ka chapters sa atong NSCP. So, pangutanon ko niya randomly kung sa mga chapter. So, mag-discuss ko sa inyo guys, kuha na siguro sa
kanin diri sa table of contents nga part kanang insight ba tagaan na tong insight kung unsa ang sulod sa ato ang National Structural Code. So first no sa chapter 1. So mainly dari gyud ang atong mga scope no atong purpose sa ato ang National Structural Code aside sa dana kay kanang mga definitions bitaw o kanang mga different tests unsa to mga kailangan nga test kung mag-structural analysis ta, mga kailangan na to ipang-observe, pang-take notes. So naatanan sa chapter 1. Mga basta kabalo na mo mga intro. But later on, ang akong gusto gyud i-emphasize og discuss sa inyo ha kay katurang mga pag-classify nato sa building. Kay sa National Building Code, naapod tay pag-classify og building, di ba? Katong giingon ganihan ni kuan, sa to siya. Ni Carlin. Katong type 1, type 2, type 3, type 4. Sa National Building Code to siya. Dari sa National Structural Code, napud tay way of describing no kung unsa ang ato ang mga category or types sa ato ang structure which is much more useful sa ato ug mas ginagamit nato as civil engineers. So mo na siya. So next sa ato ang chapter 2 kay design loads. Actually na-discuss nato mostly ay gamay ra to siya nga part sa atong design loads no. However, na-think na ko nga kanang dili kita maka-undergo sa solving kay sayang kay atong time no. Aside ana much deeper pag yun kay dadto sa part sa NSCP kay for kana mga ga-masters, ga-doctorate. So daghan kay puslan sa ila to guys no. So atong yun na limit kung unsa lang atong target ani sa chapter 2. Next sa atong chapter 3 kay earthworks and foundation. So earthworks, di ba earthworks atong mga area cut and fill nato. So pag hukay nato itambak ana mga ingana but dili ta mag-calculate kung pila ang atong mga ingana kailangan kay sa ato na siyang subject nga construction methods no sa atong 4th year na siya nga subject which is very nice kay mura na gyud mo gatrabaho ba mo gito siya para sa ako mo gitong subject nga pinaka close sa ato no kung actual gyud nga trabaho kay construction gyud siya ga-estimate gyud ta ga-calculate gyud ta. So katong mga ingana nga butang sa construction methods na ninyo i-discuss. So sa chapter 3 akong gusto i-highlights na to kay mga footings no, mga foundations. Unsa to mga klase-klaseng footings and foundations. Next chapter 4. Pinaka-broad sa ato guys, ato ang concrete, di ba? Kapila na ko gibalik-balik sa inyo. Daghan kayo application si concrete. So mag-storya ta sa atong beams, columns, slabs, footings, katong mga gi-answer niyo sa quiz, mga structural elements nato. Kay daghan man gud na sila subtopics. So first pa lang atong beams. Daghan kay na siya pila unsa dapat ang kadako sa kabilya or sa bars nga naa sa sulod sa atong beam. Naa na siya code ana. Pila dapat ang minimum clear cover. Og aside ana highlight kayo kay naay stirrups, ginatawag nga stirrups. So for example guys no naman tay beam. So di ba gabutang matag bakal dari. Akong gingon sa inyo ha. May mga bakal diya ingana. So sa cross-sectional view ana kung ingani. May mga bakal. Naa pud tay ginatawag nga kanang stirrups. Unsa ang stirrups? Mao na siya ang gahikot kumbaga dari sa ato ang mga bar. Why man sir? Kay kaning bars na to nga gina-apply sa longitudinal niya nga side. Purpose gyud ani niya to resist flexure. Kabalo man say flexure, di ba kanang ingani flexure mag-flex siya. So dako kay moment ang atong beam diya. So just like what I explained sa inyo ha, di ba na tension compression, most likely mag-fail gyud ang ato ang beam sa flexure. Kay weak kay siya og tension. So aside ana naapod siya possible another mode of failure no. Kay what if daghan na kay ka bars diya, dili na siya mabugto through flexure but mabuak siya through shear, di ba? So ingana ang code nato dapat i-consider nato each mode or possible way of failure. So natay ginatawag nga stirrups to resist shear, di ba? Naputay shear. So natay stirrups diya, natay stirrups. O kabantay mo sa atong shear moment diagram,
atong shear moment diagram kung beam lugar ni. Atong shear kay ingana man ang itsura sa atong shear no kung assuming uniformly distributed load lang, ingana ra atong shear. So meaning ana dako kay atong shear dari. So sa code ana siya nga naa na spacing requirements sa atong stirrups kung unsa ang iyahang maximum or minimum distance kada kada stirrups diya. So sa tumoy dikit kay nato mga stirrups bay kay dako kay atong shear diya ug magkalayo man gani ta diya ato ang stirrups kay dili na siya kailangan nga daghan. So pwede na luag-luag. So pag mobalik na pud sa tumoy mo dikit na pud na ang atong stirrups. So unsa ni siya, di ba? Atong code kay ga-apply ra gyud siya sa atong knowledge sa strength of materials. Kung unsa tong naibalaan sa science ug sa theory nato nga dili theory nga subject ha, but kanang related gyud sa science ba asa siya ma-fail. Diya gyud ga base ang atong code. So isa na naka-example no sa concrete nato. So napud tay column. Di ba? Column unsay mga naa sa column, sir? So may I know if nay nakabalo sa inyo mangutana na pud ko no. Kulbaan na pud ni sila ba? Kanang unsa ang pinaka majority nga gaka experience sa atong column? Unsa nga load or like stress or force? Unsa nga force, guys? Kabalo mo? Yes. Si Donna una. Compression, sir. Yes, compression no. Axial loading but specifically compression. So sakto, compression gid ang perfect answer. So gakaipit ang ato ang column, di ba? So sa code gi-emphasize gyud na nun ano siya PO equals to safety factor times ASFY mga ingana etc. But gina-check gyud nato sa atong concrete kay ang iyang strength in terms of compression. So aside na napon na siya bars no, ang difference sa column kay dagan kay bars ang atong column kung kumpara sa atong beam. Ngano man na. So dili na ko na siya explain sa future na. But isa na ko ka gusto pa i-emphasize sa inyo kay kung kuan na gani napon na important kay nga criteria ang atong column no. Ang tawag ana niya kay slenderness ratio. So slender from the word, di ba? Kinsay nagkailang slender man. Slender meaning taas kay siya tas niwang. So nana siya criteria nga dapat dili siya mulahos diya nga niwang kay siya pero taas kay siya. Nana siya formula kalimot ko si something basta SR equals to kwan. So common kay na siya sa steel nato no. Kay ato ang steel kay may experience gyud na siya buckling mo ana no. Kung column gani taas na kay di ba kay ang steel nato kay dili ba na siya mabuak. Mura na ba na siya mo ana ba na siya. Di ba grabe kay siya unsay opposite sa brittle. Ductile kay siya. Di ba? So important kay na siya nga variable sa ato ang steel pero column nga steel ha. So isa na siya kay idea guys no sa to ipang discuss sa column. So aside na napud tay di ba footing. So footing mo gini siya ang pinaka-exciting o pinakasayon no. Dili pinakasayon o pinakasayon gyud sa concrete. Kay kung mag-board exam ay mag-ampog gyud bay nga footing yung tamo gawas. So atong footing kay nana siya tulo ka possible mode of failure. So si footing imagine na si footing mo ni ang 2D view sa atong footing ha. If i-3D na ko na siya nga niya atong footing. Diba? So makita na ninyo. Si footing mo gini si footing. But syempre na ay column diya para ma-connect ang structure, di ba? Kay mo man ang patungan gyud sa atong column. So nga nakalubong na siya sa yuta. So si footing pwede na siya mag-fail in 3 different ways. Number 1 kay ginatawag nga wide beam shear. Unsa na siya? Ang failure niya mag-drawing og lahi dariya. Kana mas klaro. Ang wide beam shear na to guys kay mabuak na siya dari nga part. Ingana. So, if ma-imagine na ninyo sa 3D, kung sa 3D pa na, bura na siya ingani. Diba? Imbis, kaniyang, murag na aday mabilin sa taas ba? Murag na mabilin sa taas dari. Or kung dili ba kaya, kay kaniyang munaog, tas na mabilin. So, isa na siya ka mode of failure, wide beam shear. However, if imong i-realize ba, daghan kay pamaagi nga ma-fail ang isa ka element. So, napoy ginatawag nga punching shear. Punching shear, di ba? Kung iba kay pangalan. From the word itself, punching.
So dari ang mode of failure ana niya layon akong color. Punching shear. So dari na siya guys. O, ma-punch siya ba? Kung nay column diya, murag madala niya ang gamay nga part sa footing, ma-punch din siya sa ubos. So murag mahalo na din ang atong footing no. Murag maingani na din siya. So katong kuan isulod to dadto, ninaog to. So pwede ingana nga pagka-feel, i-check po na nimo. Next, number 3 kay moment. Di ba? Pwede siya mag-feel in terms of moment. Gabi na kay siya kabiyad. Di ba? Maro na siya gingani. Ano na siya. Oh. So, dari na siya ga-occur. Dari na siya i-check. Moment. Dari duha ka side. So, moabot mo sa solving ana guys, no? Lingaw kay na siya. But right now, i-limit sa ginato sa atong scope sa atong subject, which is just introduction gid no sa NSCP. So mo na siya sa atong concrete. Apay uban ginatawag natong development length. Example na column diri, di ba? Tas na ay beam. Naa na siya certain requirement nga naka-embed ang ato ang bars diya. Kay dili man na ma-imagine niyo if atong bars kay galutaw, like diya lang siya. Dapat naa na siya extension gyud nga nakatusok na siya didto, nakapansak na siya didto bay para dili siya mabalik. Mga ingana. Sa pa man. O dagan pa kay no. Kalimot ko sa uban, but dagan kina siya guys. Yes, question? Regarding sa column, sir ba, di ba Yes. tire wire mangyapon ta sa column like ang spacing pod parehara siya sa beam, maka-experience ba gyapon ang column og shearing stress? Yes, very good question gyud no. Thank you kay Donna. So, ang atong beam, ang tawag sa iya dari stirrups. But in general term, ang tawag sa iya is lateral reinforcements or shear reinforcement. So kung naay flexion reinforcement mga rebar, napod siya kanang shear reinforcement. But if imong balihon ang beam, imong anahon, di ba mura na siya column? So sakto gito no. Kung example ang beam ako anahon, mura na siya column. So naagya po ni siya ties. Ang tawag sa iya ties. So ang difference is pag beams, ang tawag sa iyang lateral reinforcement is stirrups. Pag column, ang tawag sa iyang lateral reinforcements are ties. Ties or spirals. Kay duha man nakabuk depende sa imong design. So naagya po si code ana no, ga-specify example nanay akong mga bars. Pwede nga ang akong kuan na layon ako ang color din na. So kaning isa ties, di ba na siya spacing, but pwede pa na siya spiral, ingana na siya ba, ingana iyang pagkakuan. So naingana, so sakto to daw na no, naapoy ingana sa ato ang columns na lateral reinforcement nato. So thank you very much no. So any questions guys? Yes. Aliana. Yes Aliana. Good evening again, sir. Example, sir, if kani bitong sa punching shear, sir, if mahitabo na siya in real life, sir, na ay kanang certain solutions or like utruhon gid ang column, sir. Kung mahitabo na siya guys no, kay murag dako kay na siya nga impact gyud sa ato ang structure. So ang solution ana dili ko sure no, wala gyud ko ka-encounter og ingana gyud nahitabo bo in reality, but kung common sense lang siguro kay murag mo matumba gid gamay ang kuan ba, murag kanang ga-deform na siya ba nga ang isa kay murag galin siya dadto. So ang solution ana lisod kay no, kay dapat siguro i-excavate gyud nato. O kung mahitabo man lang gani na siya, siguro dili kay na siya kanang grabe gid kaayo nga kanang buslot gyud adto no. Actually kana itong mga drawing exaggeration ra gyud na siya guys. But in reality, kung mapunch siya murag dili gyud na siya mas buslot gyud adto kay di ba namatay yuta. Namatay yuta dari. Nakapatong pati yuta dari na siya mga yuta dari, mga yuta ana. So kung mo buslot na siya, nara na siya dari gamay. Di ba? Imagine ninyo. So pero maklaro gyapon imo no nga naa gyapon gyud na siya kanang epekto sa atong structure. So good question gyapon na siya. In terms sa solution, honestly wala ko kabalo no. Kay di ba napahuna-una pud ko ni mga actually wala gyud ko kabalo. Sorry kay no wala ko kabalo unsa kay atong buhaton ana no. So that is why the point is important gyud sa ato civil engineers no nga ma-calculate na gyud nato daan kay
mas maayo nga i-prevent na nato kaysa kanang i-solve nato, di ba? Kay mas lisod na gyud ang mahitabo. So maunang nato yung mga safety factors, na tay mga sa pato katong mga factor load, kung atong pila gyud atong load, factoran pag yun nato, pila ang ato ang capacity, butya nato i-conservative pa nato. So mga ingana. So okay ra ba to akong answer or napakay question? So how about si Donna nun? Or napapunto siya gusto ipapangutana? Yes. Kuan na sir kana ang regarding ra balik atong sa column ug sa beam sir nga pero same ra man sila og kanang rebar nga gigamit di ba sir nga diameter. Rebar nga gigamit nga diameter, dili. Maglahi na siya. Sa man siya pa-explain nga dili kay technical, no? Kana ato ang kuan guys, kana atong rebar gud mismo. Tawag man nato rebar man niya siya actually tanan, no? Kay reinforcing bars. So usually gud ang kanang in terms atong flexure, ginatawag nato nag main bars. Sa column po nato, mo po na siya murag main bars gud, main bars. Kani mga lateral ties, mo na siya tawag, di ba nga kanang murag support na siya support. Ang common gyud is mas dagko gyud ang ato ang main bars compared sa ato ang kanang transverse bars bitaw or transverse bars, mga shear reinforcement bars. So dili sila parehag size, no? Kung ang imo pong question kay basin nga mo question ba kana pareha ra ba dapat ang spacing sa atong bars nga shear for beam and bars nga shear for column? Dili po na siya all the time. Dili na siya all the time. So muna ko answer ana. So okay ra ba? Okay sir, thank you sir. Okay, no? So umano na lang ko ning dari nga part dahil maghimo ko outro og Google Meet kay ma-expire na daw dayon siya. So para dili ta maputol akong utrohon. So muna sa tong concrete guys, no? So proceed ko sa steel. Sa steel na to guys, wala kay tay dili siguro kay ta mag-base sa NSCP, no? Kay di ba nakoy giingon sa inyo sa una nga